Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog na YouTube. Ako si Kabibig, maglamat na mga dyang may evidence o i-like mo na ang video. I-like mo na kasi good news ang sasabihin ko sa inyo. O na-like mo na, very good. Ito na kabibig. Nagsalita na si BP Sara hinggil sa pagpapalit ng House Speaker ba? Di ba kahapon, BP Sara pumunta sa Senado, tinanong ng mga media, na reporter, BP Sara, ano masasabi mo na si Martin Romualdez ay bumaba na sa pwesto at pinalitan na? Wala siyang komento. Ngayong araw na to, may nirelease na video kung saan sinagot ni BP Sara kung ano ang kaniyang reaksyon ng pagpapalit ng House Speaker sa Kongreso. Gusto niyo malaman? Naku, may sikretong ibubulgar si BP Sara, oy. Kung akala niya nag-interview ito na walang impormasyon na ibibigay, meron, oy. O eto na kabibig, manood tayo kay VP Sara at, ay nako, bigyan natin ng reaction. Knowing VP Sara, di ba? Siya yung unang nagbulgar tungkol sa corruption, tapos yung iba, hindi aniwala. Ngayon, eto na kabibig, si VP Sara. Go! So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Yan pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi no, sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ang, ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya eh. Ang may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong, hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap
kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. BP, kahapon pumunta ka sa Senado. Yun pala ang nangyari sila rin pala. Ito ang komento ng mga netizen. Proven na lahat mga sinasabi ni VP Sara sa atin. Lahat totoo kaya tama lang na makinig tayo sa kanya dahil kapakanan na ng bayan ang gustong mangyari kay Madam VP. Halata naman, sabi ko nga, sila lang din yan. Kalokohan, sana maibalik ang Duterte legacy sa bansa natin. Ang layo na sana ng ating narating ngayon. Ito ang dapat bantayan talaga ng mga congressman sa 2028, si VP Sara. Malawak ang informasyon niya sa mga circle of congressman, warlords at iba pang mga taga-distrito. Kabahan kayo mga presidente yan, bulwak mga ganyang bahon nyo, nyo dyan pag hindi kayo tumino. Tama, akala siguro nila tanga ang mga tao. It's from one plunderer to another plunderer ang ginawang pagpapasa ng speakership sa Congress. Kumbaga, kay Martin nakakulimbat na ako, ikaw naman. Tama talaga, scripted lahat ang kilos nila. Marcos resign na, walang pag-asa ang Pilipinas sa'yo. Ito pa. Ang tao kahit good person kapag na-push ka na, gawin mo ang hindi mabuti sa isip mo. Kaya lang, mapilitan kang gumawa, lalo na kay Kong D, dahil meron siyang malversation case, malamang bubuhayin yan kapag di niya susundin. Di ba Kong D? From Buwaya Romualdez pa sa Crown to Buwaya D. Naku. Bagong tactics nila yan, Sandro lang. Sandro lang ang may kapakanan lahat yan. Yun na yun ang mga komento ng ating mga netizens. So, ano ang iyong reaction hinggil dito? Ako naman, ang mga reaction natin dyan is, noon talaga ang mangyayari, di ba? Natural hindi ayaw nila na may ibang tao ang makapaghawak ng kanilang posisyon. Di ba? Tama lang, di ba? Noon, hindi kayo maniniwala kay VP Sara. Di ba? Maraming beses na sinabi natin VP Sara na tungkol sa korupsyon ng Pilipinas, pero hindi tayo naniniwala. So ito pa, if you still remember this, VP Sara, ito Ito Yan. Paalala natin ulit sa mga taong ayaw maniwala kay VP Sara. Ito. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Sir Argel of Jenny. With the recent change ng liderato ng Senate at saka dun sa Congress, how do you see the stability ng Congress ngayon sa pagpapalit-palit ng liderato? Definitely. There is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon
ganun ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan, hindi yan ang gusto natin makita, no, sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na classic na mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Ma'am, sa lahat ng mga nabulgar ng mga anomalya, nangyayari ngayon, meron na bang yun ang statement ni BP Sara, di ba? Di ba? Noon pa tayo sinabihan ni BP Sara na may ganitong kalakaran sa gobyerno na ang budget ay hawak ng dalawang tao, si Mate Romualdez at saka si Zaldico, pero hindi pa naniwala. Tapos, sabi ng iba, kinarma yan, na-impeach yan. Pero ngayon, sino ang nakarma? Sino ang natanggal sa posisyon? Martin Romualdez, bumaba sa posisyon, nag-resign. Zaldico, nowhere to be found. BP Sara, nandiyan sa Pilipinas. Getting stronger. Diba? So yun na nga, kabibig, ang ating pinag-uusap-usapan ngayon. Nakakahiya. Nakakahiya yung mga bashers ni BP Sara. Oo, maghilamos kayo sa mga mukha niyo kasi nakakahiya yung pagiging bashers ng BP Sara. Diba? Ganon talaga, ma'am. Di kanila tropa kaya walang makikinig at nakakaintindi sa'yo. Pero malapit na silang matuko, dumikit ulit sila sa'yo. Basic kasi sila masyado sa confidential funds mo, VP Sara, na kung tutuusin, walang-wala sa perang giugong nila. Pa-char-char, pakaayos sila sa investigation sa confidential funds. Pero sila pala, bilyones ang nanakaw. O, kumusta yung mga yung mga sobrang mag-bash ka VP Sara na, 125 million for 11 days. Itong Zaldico, Martin Romualdez, ilang bilyones, trilyones ang nakamkam. Mag-deny pa rin sila. Ano ba? Gumawa na nga sa posisyon na wala nga si Zaldico. Yun lang kabibig ang ating Labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Share nyo, Bye everyone!